Hello and magandang araw po sa ating lahat and welcome na naman po sa ating On Point. And kasama po natin ngayon ang ating senior pastor, si Pastor Butch. Pastor Magandang Butch, hapon po. welcome Kumusta po po sa... kayong lahat? And namiss ko tong ganitong usapan natin ulit. Finally, nakabalik tayo dito. So ngayon, Pastor, pag-usapan natin medyo pinag-uusapan ng lahat ngayon, ang korupsyon. No, grabe. And kung nanonood kayo ng balita sa local news, and makikita nyo, grabe yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, yung mga na-uncover, na mga katiwalian, na mga kalokohan, lalo na dyan sa flood control project. Ngayon, Pastor Butch, anong tingin nyo dito sa mga nangyayari dito? Nanonood po ba kayo ng balita recently? Ilang araw na akong nakapako sa TV, sa Ah, YouTube. Kaya, yan, napapanood ko lahat. Anong nararamdaman nyo, Pas? Siyempre, hindi maganda. Oo, Naiinis ako, pati. nagagalit ako. Ah, sabi nga ni Senator Ping Lacson, sabi niya, si Lord na rin daw ang gumawa ng paraan para makita ng mga tao yung mga nangyari dahil sunod-sunod yung ulan, yung bagyo, tapos ang dami nang nagagastos sa flood control Control project. projects, but the flood persists. Totoo ngang marami talaga yung ulan, pero, well, at least na nakikita natin yung mga kamalian, mga katiwalian. Pero, Pastor, tanong ko lang, no? Kasi itong ganitong sitwasyon natin, yung corruption, alam naman natin, matagal na to eh. Yeah. Panahon pa ni Jesucristo, siguro. Problema na to ng society. Tingin nyo kaya, Problema ng tao problema ng because tao. man is corrupt. Yes. Pero, Pastor, tingin nyo kaya itong mga ganitong nangyayari ngayon, bakit kaya tayo umabot na sa ganitong graseng katalamak na Sa corruption? Pilipinas. Yes, sa Pilipinas, Pastor. Siyempre, hindi naman tayo social scientist, ano? Pero bilang Pilipino lang, Ah, at siyempre may edad na rin tayo. Tingin ko yung isa yung kultura natin ng pakikisama. mm, Yung kultura kasi ng pakikisama, yung bang we want to help, we don't want to disappoint people, and we want to maintain the relationship. Pakikisama nga eh. Di ba? pakikisama. Nakikisama ka. We want to maintain the relationship. Mm, However, sometimes maintaining the relationship comes at a cost. ah, At ibig sabihin yan, pagka merong nakiusap sa'yo, mm, you're someone in position and then someone asks you for a favor and for you to be able to grant that favor, you have to bend the law or you have to break the law. Katulad ng bribery, yung mga ganyan-ganyan mga bagay. So, ginagawa natin yun kasi nga ayaw nating ma-disappoint yung tao. So, yung nakikiusap, kahit mali yung ipinapakiusap, ah, dahil nga sa pakiusap, what's up? so ginagawa mo na. So, nagkakaroon ng corruption, ng bribery, yung mga ganyan-ganyan. So, I think that's one. Mm, Ang isa pa, yung pagiging pasensyoso ba ng Pilipino. Mapasensya tayo eh. Oo, Di ba? As a people, it madali natin palagpasin yung mga yeah, bagay-bagay. oo. Mapasensya tayo, nagpapalagpas tayo for the sake of harmony. Wag na lang magulo. Para walang away. Para walang away, maging maayos ang lahat. Mm, So, okay lang, maliit lang na bagay na yan. So, as a people, as a nation, I think yung magandang ugali yun. Pero meron siyang hindi magandang so it's like a epekto. double-edged sword, Pastor. Yes. So, meron akong teacher dati na Amerikano nung nasa seminary ako. Panahon yun nung ni FBR. Yung maraming, kung FBR naabutan is yun. Fidel V. Ramos, sa mga hindi nakakilala. Okay. At maraming maraming brownout. Brownout. Sa Maynila Yes, noon, yes. di ba? Naalala ko to. Siguro, 8 hours, something ang mga brown. Araw-araw yes, yun. Yes. Palibasa nga Amerikano to, sabi niya, not in so many words, na parang sinasabi niya na, ba't di pa kayo nagre-reklamo? Hindi pa kayo Ba't di pa kayo mag-rally o ano. nagpo-protesta? Bakit nyo pinagpapasensyahan to? So, yun, syempre, kano siya eh. Pero yun lang, sa akin, that underscored our behavior, our attitude as a nation that, we are very, we are so Masyado tayong patient. mabait. Yeah, we are so patient and forgiving to the
fault. Okay? Kaya nga, so yung mga ganyan, so mga corruption, sabi natin parang okay lang yan, okay lang sige yan. lang. Sige lang. Basta ano. Tapos, ang nangyayari pa dyan, kasi nga hindi natin nararamdaman yung epekto nung pagnanakaw, nung corruption. Ngayon, Brother Mark, I think it's safe to say na meron talagang corruption kasi doon sa mga nangyayari na sa Senado na yung sa mga hearing, di ba? So na-establish na natin na billions of pesos were lost to corruption, to robbery. So I think it's safe to say na merong corruption. Pero Pastor, balikan ko lang yung saglit. Sabi niyo hindi natin nararamdaman. Is it because kulang tayo sa kaalaman siguro, sa insight? Kasi of course, yung mga ghost projects na yan, for sure, meron yung passive effect eh. When it comes, syempre, binabaha tayo, naaantala yung mga lakad natin. And yung iba nga, yung mga properties na sisira because of that. Pero halimbawa, may politiko nagnakaw ng 1 million pesos. Hindi naman natin nararamdaman yun eh. Sabagay. Hindi mo naman nararamdaman yun eh. May ininakaw na 1 million pesos, tuloy pa rin ang buhay mo. Nakukuha mo pa rin yung serbisyo na para sa'yo, hindi mo nararamdaman. Pero dahil nga dito sa napakadaming bagyo at napakaraming baha na lagi na lang nangyayari, naramdaman na natin. Parang nag-compound na lahat ng problema. Lahat ng mga ano na to. Which is good because now we cannot ignore it anymore. Yes. Na we felt it, well, tayo, nandito tayo sa pare. Hindi naman talaga na. Yung mga kababayan. Pero syempre, diba? We still feel for them. Kahit naman. Yes. So now there is a collective anger na naiinis ang mga tao, nagtatanong ang mga tao, nasaan na yung mga pera. So maganda. Dahil, we're finally waking up. Yes, na tayo, namumulat na tayo. Namumulat tayo. At Pastor, naalala ko lang, sabi mo kanina, diba, yung Amerikano nagtatanong siya bakit hindi pa tayo nagrarally, hindi pa tayo, and ngayon, sa Nepal, sa Indonesia, nakikita natin tong sunod-sunod na uprising ng tao. Pero sabi nila, bakit daw sa Pilipinas, hindi pa tayo nagrarally? Sagot nung kaibigan ko, baha kasi. Di sila makapunta sa streets eh. Hinihintay pa nilang bumupa yung baha bago. Pero ano lang yan. Hindi, at saka ang pinagkaiba natin doon sa Indonesia at saka sa Nepal, tukoy nila kung sino ang may problema. Tayo, hindi pa eh. Hindi pa. Hinahanap pa natin. Yes. Tsaka, syempre, ito yung walang umaamin. Walang umaamin. At saka sana, hindi tayo dumating doon. Dahil ayaw natin yun. Walang makikinabang sa gano'n. Yes. And, Pastor, itong kasi I think, yun nga, nabanggit ko, sa Indonesia, sa Nepal, and for sure, and many other countries, corruption is talagang problema siya ng buong mundo. Hindi siya exclusive na tayo lang yung may ganitong problema. And tingin niyo, Pas, ano yung core nito? Bakit kaya tayo ganun? Is it lack of empathy for other people? Or anong niyo, Pas? Anong insight niyo dito bilang pastor? Ako, simple lang ako mag-isip. Yun lang ang tingin ko. We didn't feel it. We didn't feel it. So nobody was saying anything coupled with our pagiging pasensyoso. So, kaya maganda nga itong nangyari na nagkabaha. Ngayon nakikita natin pagkatapos yung mga pag-amin sa Senado, sa Kongreso, na may mga karton ng mga pera, ilang karton ng mga pera. Mga box daw yun. Box na pera, dinadala. Yun, so it's graphic and we felt, so maganda ngayon. So sana na hindi mapunta sa violence, but the discovery of these criminal activities, maganda ito kasi naitatama. Yes. Ngayon, Pastor, mapunta tayo sa mga tao na involved. Napag-usapan na natin yan, yung mga uncovering ng mga talamak na payoffs, na mismo sa mga opisina ng gobyerno, and nakikita natin yung kung sino-sinong politiko na involved dito. Allegedly. Hanggang hindi pa napapatunayan. Pero, Pastor, tingin nyo ba bilang Kristiyano sa lagay ng politika at gobyerno ngayon ng Pilipinas, posible kaya na maging Kristiyano sa politika ngayon? Posible at dapat. Dapat lang. But why is it so hard? Why is it parang
Alam mo yun? Siguro naman there are a few people na nasa gobyerno, pero parang hindi natin nararamdaman yung presensya nila sa gobyerno. Di nga ba yun yung preaching natin sa church, di ba? Peter was answering the question, how am I going to live as a Christian, as a follower of Jesus in a hostile environment? Hostile Yeah, it's a environment. hostile. Okay. It's an environment that does not share your belief, and it's an environment that is even antagonistic towards your belief. So how are you going to be a Christian in the midst of that? So ganun din yan. Maybe there's not, hindi man ina-antagonize yung pagiging Kristiyano mo. Pero taliwas sa kautusan ni Jesus, yung ginagawa ng mga tao, itong korupsyon. So paano ka magpapaka-Kristiyano diyan? Eh yun ay challenge ng bawat isang Kristiyano. Yun. 'Di ba? Oh. And mas mahirap siguro sa kanila ng konti kasi nga malaki yung temptation. I just imagine, siguro merong bribery. Ang hirap tapos isasama mo pa diyan yung hirap ng buhay. Tapos o-offeran ka ng malaking pera, ang hirap umindi. Yes. Tsaka minsan pas na rinig ko sa mga kwento-kwento, no, minsan kahit hindi ka humingi meron ka ng abot kasi ganun naka-obvious yung talagang katiwalian. Nung bata-bata nga ako, nagtatrabaho ako sa... Anyway, meron akong boss na nagtatayo ng restaurant. So, hindi na-aprubahan nung city engineer yung aming restaurant. Merong konting problema. So, pumunta ako dun sa office ng engineer. Sabi nung kasama niya, hindi yung engineer mismo, sabi nung sabi niya, 20,000. Okay na. 20,000. So, sinabi ko sa boss ko, binigyan ako ng 20,000. Pumunta ako dun sa opisina ko. Binigyan ko yung 20,000. Pagkabigay ko ng 20,000, kumuha ng 2,000, binigay sa akin. Grabe na. At hindi mo hiningi yun. Hindi Basta ko lang, hiningi yun. Parang SOP. Yes. Hindi tawag nilang SOP. Yeah. Tapos ang sabi niya sa akin, hindi lang naman kami ang anak ng Diyos. Mga ganun. Grabe. Mga kaninong anak kaya sila. So, ganun ka-systemic. We just imagine. Ganun ko sa ngayon, Pas, bilang, yun nga, balik tayo sa Kristiyano. So, talagang mahirap and katulad nga sabi nyo, parang because of our, yung nasabi nyo kanina, yung pakikisama, no? May cultural, rin yun nakikisama tayo. Ngayon, tingin nyo kaya, kunyari, anong ma-advise nyo sa mga tao na nagtatrabaho ngayon sa gobyerno? Na tingin nyo humaharap sa mga ganitong katiwalian na Unang-una, siyempre, Brad, yung taong wala ka pa kay Kristo, kailangan mo si Kristo. Okay? Because man is, because of the sin of Adam and Eve, we have a corrupt nature. We are prone to sin. We have an appetite for sin. At walang taong kayang labanan yung yung instinct na yan. Okay. Kailangan mo ng tagapagligtas. So, yung problema nung nandun sa corrupt na kumpanyang yon, problema ng lahat. Ang problema niya, paano niya lalabanan yung sinful instinct niya, yung kanyang sinful nature. At isa lang yung sagot doon, ang Panginoong Jesus. Siya yung nagliligtas, siya yung nagbabago ng buhay natin. So if you're not yet a Christian, you need to have Christ in your life. And if you are a Christian, you are living in that, you are working in that environment, now is the time to step up, to level up. To Pakita mo na kanila. Faithful, to be more faithful. Yung nga, sabi natin sa preaching, di ba? Live it so they can see it. Yun ang sabi ni Peter. Live such a good life that, even the people who criticize you will have nothing to say. Nothing bad to say. Mapapahiya pa sila sa kanilang ginagawa. Of course, it's easier said than done. Yes, doon na ako pupunta pero yun talaga. Kasi, di ba, Pas, parang, minsan, it will cost your career. Paano kung yun ang kinabubuhay mo? And alam naman natin na pagpasok sa gobyerno, hindi madali. Kasi meron silang tinatawag na civil service eligibility, di ba? And that exam is challenging din yun, no? At saka losing a job, any job. Yes, naman. Hindi biro yun. And kaya siguro nagiging mas mahirap siya because sikmura ang involved dito . Yes. And sa panahon ngayon, ang hirap humanap ng trabaho. Sa pamilya mo pa. Tama. And Pastor, punta naman tayo doon sa mga taong nasa labas ng gobyerno. Tayo, mga OFW, mga karaniwang mamamayan, paano natin sila papanagutin? Kasi
syempre, for sure, diba, ang Panginoon natin ay ang Panginoon ng hustisya. So, for sure, nasa kalooban din ng Panginoon ang mabigyan sila at mabigyan din tayo ng tamang hustisya sa bagay Karapatan na to. natin yun. Karapatan natin, correct. It's our right Yes. to demand good governance. It's our right it's our right to hold our leaders accountable. It's our right that they live according to the law, to keep the law. And so what is the best way to do this? may mga laging sinasabi, di ba? Separation of church and state. So the church should not meddle in the affairs of the state and vice versa. Hindi naman yun biblical. Okay. Wala yun sa Bible. Talaga? Oo, hindi yun. Wala yun sa Bible. Okay. And sabi ni Jesus, give unto Caesar what is due to Caesar, and give to God what is due to God. Hindi niya sinabing, huwag kang makikialam. Walang prohibition doon. Sinasabi niya, ibigay mo yung dapat sa gobyerno, ibigay mo yung dapat sa Diyos. So, walang prohibition yun. Ngayon, tayo, ano ngayon ang klaseng, what kind of a citizen should you be? What kind of a Filipino should you be? You have to be a Christian Filipino. Okay. You have to be a Christian citizen. Your citizenship should be defined by your faith in Jesus Christ. It's not the other way around. It's not your Filipino that will define your Christianity. It's Jesus Christ who will tell you what kind of a follower or what kind of a citizen should you be. Ngayon, ang sabi ni Paul sa Romans 13 na we have to submit to government. Ganon din ang sinasabi ni Peter sa chapter 2. We submit to the king. Okay? However, submission, like we said, submission does not mean blind obedience. Submission does not mean that you are a slave. Submission does not mean that you don't have rights for redress and the rights to air your complaints. It doesn't mean that. So, as a Filipino, we submit to the government, but then again, we reserve the right to air our. It's in the Constitution, di ba? Yes. It's in the Constitution. So, meron tayong karapatan na magsabi, mali yan. Hindi, dapat sundin nyo yan. Mga ganong bagay. So, hindi yun taliwas sa magiging Kristiyano natin. Pero Pastor, diba, if I may just, if you can indulge me a little bit, yung sinulat yung submit to authority, they are under of course, masasabi natin, non-democratic rule. Yeah. And of course, the Roman Empire. Yes, an abusive regime. So ngayon, Pas, i-contrast mo to ngayon dun sa Philippine government natin, na tayo, meron tayong tinatawag na democratic freedoms, na meron tayong right na mag-express ng ating opinion, na ating saloobin, even the right to assembly. Yeah. No? So, ano ang tingin ng Biblia sa mga ganong klaseng action? Kasi of course, 'di ba, hindi naman lahat ng freedoms na sinasabi na inaalok sa atin ng mga gobyerno, institution is nalilinya sa Bible. So itong mga ganitong rallies, kasi 'di ba, naalala ko pas ngayon, no, as of this recording, may mga kilos protesta na binabalak sa September 21. And ngayon nagsisimula na sila paunti-unti. Yeah. So, ito ba tayo bilang mga Kristiyano, pwede ba tayo makilahok sa mga ganitong klaseng aktibidad, lalo na no, sa pag-demand ng accountability sa ating pamahalaan? I think a relevant verse there would be in Acts. Doon sa, hindi ko lang maalala yung reference. Yung sa Acts, na sinabihan si Peter at saka si John na huwag nang ipangaral si Jesus. Huwag na ipangaral. The Sanhedrin forbade them, prohibited them from preaching about Jesus Christ. And what did they do? The very next day, they preached Jesus Christ. Tapos inaresto sila. Sabi nila, di ba, akala na... That's civil disobedience. Oo, civil disobedience yun. Oo. Kaya nga ang sagot nila, sabi nila, sinong susundin namin? Tao o Diyos? It was a rhetorical question. Ibig sabihin, Diyos ang susundin namin. So ano ang mapupulot natin doon? Pagka ang iniuutos ng tao ay taliwas sa utos ng Diyos, if you have to make a choice between obeying God or obeying man, you have to obey God. We should not have qualms. Hindi ka dapat nagdududa kung i-disobey mo yung tao at susundin mo ang Diyos. Kailangan no-brainer yon sa atin bilang mananampalataya, bilang tagasunod ni Jesus, that we obey God instead of man. So paano ngayon yan? We only disobey the government when the order is against the word of God.
Ngayon, kung hindi naman taliwas sa sinasabi ng Diyos, sundin natin ang gobyerno. Okay. Kung sinabing magbayad ka ng Buwis. di magbayad ka ng buwis. Hindi pwedeng sabihin mo na hindi, sumusunod ako sa Diyos, hindi ako susunod. Hindi. So we draw the line at sin. That's it. Basically, we draw the line at sin. If what is ordered, what is being instructed is not sinful, we obey. So, kunyari, ang paglahok dyan sa mga kilos protesta, pwede yan. Basta hindi tayo magkakasala. Yes. Halimbawa, protesta lang. Nag-aano ka lang. Halimbawa, tigil ang korupsyon. Something may like picket that. sign ka. Tigil. Okay yun. Pero baka sinabi mo na si Bongbong Marcos ay ganon. Ibang usapan yun. Nag-i-slander ka na. So, hindi ka pwedeng mang-insulto. Hindi Kahit ka pwedeng gaano mang-insulto. ka kagalit dun sa politiko na yun. Yeah. Magsabi ng hindi maganda. At saka yung nagtatawag ka ng violence against. Pas, kasi marami ako na ngayon, parang wag mo na daw magbayad ng buwis. Hanggang hindi, kasi sabi niya, bakit pa ako magbabayad ng buwis? Napupunta lang naman niya sa mga SUV na yan, sa mga... Patek Philippe. Yes, Patek Philippe na yan, sa RM. So, Richard hindi Mille. yun. Mali yun. Mali yun. So, magbayad pa rin tayo ng buwis. Yeah. Bayad tayo ng buwis. Is that fair? Pero hindi tayo nagbabayad ng buwis. Nga. Tayo. Pero yung pinapadala natin siyempre, okay. diba? Pero, hindi ba Pas? Kasi, while, yes, I acknowledge na tama yon, pero it feels unfair. It feels unfair. Yeah. Just like everything else in the world, bro. Everything is unfair. Okay. We are living in a fallen world. So, hindi, hindi argumento yun, it feels unfair. Bababa tayo dun sa feeling na naman ang magdadala sa atin. Tama. Grabe, no? Rin ako. Nare-review ka ko dyan kasi siyempre, minsan, ka rin yung parang, kasi sobra na ka rin Yeah. Pero dapat nananaig talaga yung... Yun ang, yung isang, we have to watch out for that. When we are faced with injustice, there's always the temptation to react violently, to react sinfully. Yun ang mag-ingat tayo doon. At makita natin, si Jesus, nung siya ay pinaparusahan, sabi natin sa preaching din, di ba? He did not retaliate, he did not threaten, but he entrusted himself to the one who will judge. Okay, so nagpaubaya siya. And Jesus even submitted to those na nag-oppress sa kanya. Amen. Okay, Pastor, thank you dun sa Pero I just want to circle back a little bit dun sa participation natin sa democratic process. No? So, ngayon, bilang Kristiyano, sabi niyo nga, dapat hindi tayo nagkakasala. We still submit kahit we air our grievances. Ano tingin yung ways na we can do this? No? Tama ba na sasama tayo dun sa mga kilos protesta na yan? Ano yung parang guidelines natin if I can put it that way? Yeah. No? Yun nga. Ang linya natin yung kasalanan. That's the red line. Oo. Pwede tayong makisama sa mga rally ganyan basta hindi ka nagmumura. Tapos yung ine-espouse nung rally na yon, yung protest action na yon, is peaceful. Meron kasing protest rally na violence ang isinusulong or minumura yung presidente, yung mga ganung bagay. Hindi tayo pwede doon. Oo naman. So, kailangan mapanuri tayo kung saan tayo sasama. Hindi yung nakakita ka lang ng sama ka na, hindi. Okay? So, minsan may inaatake yung pulis. Diba? So, mga na yun. Hindi na dapat yun. So, we are to do it peacefully. So, ito narinig ko dun sa sa isang kandidato. Sabi niya, itong kadami ng mga korupsyon, sabi niya, kailangan nagiging mapagmatsyag yung binabantayan natin. Sabi niya, nakikita natin on a national level pag lumabas na sa TV. Pero bakit di natin tingnan yung barangay?
may mga nangyayari din sa Yes, barangay. Oo. So doon pa lang may mga dapat na tayo gawin. However, again, we are to do it peacefully. So pwede kang magreklamo sa barangay. Ito hindi natin nagagawa yung sumulat. Malaking bagay yun, ha? Kasi pagka gumawa ka ng sulat, Brad, hindi na yun basta nawawala. Huwag mong ipopost. Wala namang mangyayari doon sa post, di ba? Kasi minsan parang alam naman sa atin minsan parang pag hindi pa na media, hindi gagawa na action, di ba? Parang yun yung minsan na kasi I remember pa may naalala ko, sabi ko. But then again, if we do it, if many of us do it, yun yung power nung marami. Pagka iisa nga naman, parang wala. Pero kung marami tayo, meron tayong mass action. Yes, kailangan mapansin. Oo. Kasi naalala ko pa parang yung comparison, no? Parang pag nati-TV, ang bilis ng aksyon. Pero I remember kasi nag-file na rin ako ng complaint before. And talagang wala. Sin talagang parang nabaon sa limot yung kinomplain ko sa police. Pero yun, isa siguro sa kailangan natin i-address. So paano yung pwede ka talaga sumulat sa congressman mo, gano'n? Bakit hindi? Di ba? Hindi ko pa nasubukan. Di ba? Yun, hindi ko pa nasubukan. Pero I imagine that is one peaceful way of doing it, making your congressman understand what is in your mind. Sana nababasa nila. Sobrang busy nila. Diba? So we have a long way to go. Systemic May sistema. Pero kailangan magsimula tayo somewhere. Yes. Diba? And Pastor, I think one of the last topics that I want to discuss, nabanggit nyo kanina yung pipiliin natin yung mga susundan natin, yung sasamahan natin. Yeah. And now we're talking about politicians. Ngayon, Pastor, merong, I think we can admit naman na merong epidemic of idolatry when it comes to politicians. Tayo, nakikita natin yan hindi lang sa secular society but even sa atin, sa church natin. Minsan nga, lalo na pag election, nakikita natin to na talagang kita mo grabe yung mga taong parang they lose all objectivity because sobrang idol natin yung certain politician. And I'm not talking about a certain DDS, BBM, Kakamping. Lahat yan sila. Complicit sila dito sa na to. Ngayon, Pastor, ang ko dyan. Hindi ba masama lang ang loob mo dahil hindi nanalo yung... Hindi naman. I mean, syempre, noong una. Pero at the end of the day, diba, it's the democratic process and we should respect kahit sino . Pero problema kasi minsan, Pastor, parang yung arguments, sana yung objective. Diba? And lalo na ngayon, nakikita natin na may mga anomalya, mga kaninong administrasyon pa to. Hindi, pero yung iba kasi, they go so far out of their way just to defend certain personalities. Minsan parang ano ba to? Kristiyano ba to? Pwede ba naman tayong gumamit ng konting objectivity? Parang parang cult-like. Yes, diba? Na yung tao na talaga ang sinusundan. Yun yung I think yun yung isang dapat na maiayos natin bilang mga Pilipino. Kapag may panahon ng eleksyon, mas mapanuri tayo at tumingin tayo sa mga issue. Tingin ko lang, doon tayo nakatingin sa tao. Kaya fans tayo ng tao. At pagka naging fans ka na ng tao, sa tingin mo, hindi na siya magkakamali. Lahat ng gagawin niya, maganda. Wala nang siyang kapintasan. And it's very hard for us to, yung bang, to hear negative things about our... Masyado nating minamahal. Yun nga, hindi, to the point na makikipag-away ka na. So, yun, isang bagay na kailangan natin mabago yun. Mapanuri tayo, tingnan natin yung issue. Ano ba what does he stand for? What does he espouse? Yung mga ganun, ano ba ang mga plataforma? Ganun. Hindi yung tao. Hindi tayo sa tao. Yes. Pero, Pastor, just to kasi, diba, since nandito na rin tayo sa topic ng corruption, do you think there's also, aside dito sa mga greediness, corruption sa pera, do you think there's also a moral corruption that is happening? Oo naman, syempre. I think that the moral corruption happened first before the greed. Before the monetary corruption. Doon nangyayari yun. Yeah. Kaya napakahalaga na pangaral natin si Jesus. Yes. Share natin si The Jesus. more na kailangan natin mag-double time. Proverbs 14:34. 14:34. Righteousness exalts a nation,
but sin is a reproach to any people. Mm. Righteousness exalts. Wala namang perfectong righteous na tao o perfectong righteous na nasyon. But when a nation or a group of people is characterized by its righteousness, mas nangingibabaw yung righteousness. Mas nangingibabaw yung tamang paraan ng pamumuhay, malinis na pamumuhay. Sabi niya, it exalts a nation. So it nabe-bless. Yes. Okay? Tumatanyag kasi blessed siya, maganda yung takbo, secure yung nation na yun. But sin is a reproach. Sin has the opposite effect. When a nation is characterized by sin, by corruption, by robbery, murder, and all of this, it's a reproach. So the negative effect of blessing and security and merong contentment sa society, puro kabaligtaran. So hindi lang talaga masama sa atin economically, pero it's bad for everybody in every way. So Pastor, parang ang napupulot ko dito is aside sa mga rally, sa mga na mag-revolution against the government, I think we should also first yung revolution ng ating puso't isipan. No? I think that's the key to have a better society. Kasi if we have a good moral standing, we choose better. That's why the key, Brad, is not in government. Yes. The key is in the church. Tayo bilang mga... It's not the government. The government cannot transform lives. The government is there to bring order, to bring security, economic security, military security. But the government can never change the heart of man. It's only Jesus Christ. Yes. And it's our job as a church to talk about Jesus Christ, to spread His word, to infect other people so that they will see Jesus in us, that they too want to be Christians. That is the only solution. That's the only solution. Ang sarap siguro ng yung mga leaders natin ay talagang truly sumusunod sa Panginoon. I can only imagine what kind of progress they can, offer. Although I would like to hasten to add that although the purpose of the church is not to put a Christian government. Okay. That's not the purpose of the church. Our purpose is to glorify Jesus Christ, to live by His word. It's not our purpose to Christianize government, but our purpose is to Christianize everybody. Not necessarily government. Kasi nga pagka madami yung sumusunod sa Panginoong Jesus, bumubuti. Totoo. Yun lang, kapatid. Si Jesus, babalik at babalik doon sa... Doon pa rin talaga. Si Jesus lang talaga. So we cannot, at the end of the day, we cannot resolve this by human means. Yeah. Talagang it's through Jesus Christ with the power of the Holy Spirit that transforms the life of each and every person. Ang isang gusto nating mangyari dito, makita ng sambayan ng Pilipino ang mga katiwalian, makita ng sambayan ng Pilipino ang pangangailangan sa Panginoong Jesus. That in the midst of this chaos, in the midst of this corruption and criminality, that every Filipino will bow down, will bend their knees, and seek the Lord Jesus Christ. Amen. Because He is the only one who can make a difference. Praise God. And Pastor, lastly, anong ang encouragement mong pwedeng ibigay sa mga kababayan natin, sa mga kapwa Kristiyano natin in this very, very interesting time in our lives? I think number one, let's be led by facts. Okay. Huwag fake news. Okay? Makikimapagmatsyag. Makikimapagmatsyag. Kailangan alam mo, let's be aware. Yes. Pangit din naman yung wala kang pakialam. Okay? I think naging ganito kaseryoso itong problemang to kasi marami sa atin walang pakialam. So let's be informed. Let us be involved. Okay? Let us be ano ba tawag? Vigilant. Yes. Okay? So what are we going to do with everything that we know? Let's pray about it. Let's pray. Iluhod natin. We do the human thing that we can do. Let government know what we feel.
make them understand that we are tired of this, that we do not like this. And then, dali natin sa panalangin. Amen. Tapos, tayo rin ang nasa church. Kailangan, minsan nagkukulang ang pastor. Okay. Sometimes the pulpit is not doing its job of leading, of giving us the right attitude towards this. Ang attitude natin dapat dito, mali. Hindi. We have to condemn this sa pulpit. Hindi tayo dapat nagdadalawang isip to speak up. Lalo na when it crosses the red line of morality. We should not leave it unspoken. Okay. Kasi kung ano yung hindi mo ipinagbabawal o hindi mo sinasabing mali, you are also giving the signal na okay lang. Okay lang. Kasi Yun, pumapayag tayo na naman. Pumapayag tayo. And we become complicit pagka pumapayag tayo. May kasalanan na tayo doon. Kailangan maging malinis tayo dito. Nasa tayo, sasabihin natin, hindi dapat. And then, ito pa, nagkukulang din tayo dito. We encounter corruption in small degrees. Di ba? Yes. Nagmaneho ka, nahuli ka. Buti na lang, hindi ako nagmamaneho. Nagmaneho ka, nahuli ka, hiningan ka ng 500 piso, nagbigay ka. O di, sumama ka na sa corruption. Participant ka na rin. Participant ka na. So, tayo, again, it's easier said than done. The small expressions, the small instances wherein we are tempted to participate in corruption, we have to stop it there. We have to say no there. So tayo din, maging alert din tayo sa mga actions natin. Maging clear ang conscience natin. Na kailangan masabi natin na, hindi ako kasama dyan. Kaya lang sa atin ngayon, marami sa atin, hindi natin kayang sabihin. Kasi sa mga maliliit na bagay, nagmaneho ako sa Maynila, hiningan ako ng MMDA ng... May nabasa akong post sa Facebook, sabi, yung mga, nagsimula daw yung ghost project nung bata pa tayo eh. Yung pang project lang. Pero hindi talaga magpa-project. Ghost project na lang. May project kami, pengin ng 50 pesos. Wala naman. Ganun. Those small things, we have to say no. They say no. Amen. We have to have clear conscience. Okay. And Pastor Butch, maraming salamat sa inyong pag-uunlak sa ating interview. And ayun po. So dito po nagwawakas ang ating On Point. And naway patuloy po kayong sumubaybay sa ating programa. Salamat po and God bless.